De Lima, di ba? Demurrer ni De Lima. She's also from UST. Naalala mo, kasi andito ako, nagrereklamo ako ngayon, mag-usap kami ni Fortune regarding ni Atty. Fortune regarding the Itbulaga issue. Kasi the Itbulaga issue was decided by Judge Laguilles, Zenaida T. Galapati Laguilles, who is also a faculty of UST. Si Divina Law, Nilo Divina, is also a faculty of UST. Din yan College of Law. That is not good because they are not supposed to be they should inhibit themselves kasi kasama sila sa UST. Hindi pwede. Kami yung mga taga-UP, pareklamo kami yan. So, that's the answer to your question kanina. You're asking me why here? Maybe because UST. Dito nag-file si Divina Law kasi nila yung judge. So, sa palagay ninyo, ano ba ang meron sa kanya? Ang punta ko lang dito, ang Itbulaga, kasi ganito, ang Itbulaga, matagal na yan, laro ng mga bata yan, hide and seek, Itbulaga. Wala pa si Joey De Leon, Itbulaga na yan, that is public domain. Bali, that belongs to the Filipino people. Laro ng mga bata yan, ginawa mo TV show. Tapos ngayon, dapat, hindi mo ipababawal na gagamitin ng iba kasi ikaw nakikisakay ka lang sa Itbulaga. Diba? Sabi niya kay Julius Babaw, habang may mga bata, may Itbulaga. So ikaw, sumakay ka lang sa Itbulaga. Ngayon sumikat sa'yo na. Hindi pwede. Dapat para for public yan. Di ba? Sa kanilo, meron sila yung ng pruweba kung patunay. Na totoo nga yung sinasabi nyo na sila yung nakikigamit lang din ang Itbulaga. Meron kami, pick a bow. Meron kami sa Rockefeller University. CPU, Central Philippine University in Iloilo is 1902, dinala ng English dito. Si Rockefeller, alam mo yung gumawa ng Rockefeller Center sa University of Chicago 1892. Binuksan niya yung CPU, Central Philippine University 1902 sa Iloilo. Doon niya tinuro yung pick a bow, Itbulaga. So sir, ang tanong ganito, bakit po hindi kayo lumabas nung nasa kasagsagan po ng kanilang pag-uusap with yung problem ng Itbulaga na yan? Lumabas kami, nagbayad kami ng, bigyan kita mamaya, may resibo kami, hindi kami pinakinggan ni Laguilles. She disregarded our motion. We are supposed to be included in that case kasi intervenor po kami, nagbayad kami ng court. Okay. So kung dito kasi tayo nagkakapanis yan matagal na pong matagal na issue yan. Di ba? Wala akong taong hindi nakakaalam diyan. Kasi matagal na issue. So bakit po parang gusto natin buhayin? Hindi po, hindi matagal. Matagal na ako nagpapadala kay Judge Tagra pa lang ng manifestation, hindi nila sinasagot. Matagal na kayo. Hindi nila kami pinapasok kasi alam nila na kasi di ba yung sabi nila tape is fraud. Pag pinasok nila kami na Itbulaga is public property, babagsak yung kaso nila. Kasi si Divina Law, pinakamayaman niya na law firm. Pag pumunta kayo doon sa building nila, sa ang mga painting nila, 50 million isang painting. Kapakamahal po. Sila ang nag-engineer ng Banco de Oro at saka yung Equitable Bank, PCI Bank, kalaban nila si Winston Garcia ng GSIS noong 1990s, doon sila yumaman. Sanay sila sa gobyerno, sanay sila Sir, bali occupation po natin, kayo po ay isang professor, is that I right? am Victor Martin Soriano. I am famous for defeating Prince Harry and Meghan Markle for Archwell, and I am also famous for defeating Louis Vuitton Materiel Paris, SA Paris. Nanalo po tayo sa kaso dyan. So we are an expert in trademarks. Yes. Yeah, you mentioned famous po. Saan po napalabas siya o na-cover? Sa Sun, sa Sun. Chicago Sun. No, sa England. Sa one of the highest circulating newspapers in England, in Great Britain. Can you take us back? Ano po yung naging laman ng mga naging kaso nyo? And I understand, of course, the litigation fees and everything. How were you able to afford them? Yes, no, that's why I'm telling
I'm a small businessman, and that's why I'm doing deals with Attorney Fortun, no? Raymond Fortun, because ano yan, taga-UP yan sila eh. Yung Department of Justice natin, si Crispin Remulla is also from DOJ eh. Si Amy Marcos is also from UP Diliman eh, at saka si PBBM. So lahat ito, mga magkabarkada to. Eh ngayon, we have Divina Law, who is a corporate predator, no? That is my opinion, ha? This is not libelous because that is an opinion. Who, ang nakita kong trend, bakit lahat ng mga kaso pumupunta sa justices or judges ng mga taga-UST? Ito ngayon, UST din. Sir, ibig niyo sabihin may sabwatan na nangyayari? Hindi naman, pero it is not good. Dapat mag-inhibit sila kasi pareho kayong faculty member. Kunwari, magkasama kayo sa faculty ng UST, tapos ikaw plaintiff ka o defendant ka, tapos ikaw dyan magkasama ka sa judge. The judge should inhibit herself. Sir, pero sila Tito, Vic, and Joey, na-meet yun na personally, na Yeah, I've met them here. I talked to Attorney Buko during the in Mariquinas. Ano sabi ni Attorney Buko? Sabi ko, Attorney Buko, yung target niyo naman talaga is trademark ng Itbulaga. Bakit yung final yung kaso hindi trademark? Sabi niya, hindi trademark dahil wala kaming trademark certificate. Hanggang ngayon wala silang trademark registration certificate. So if you do not have a trademark registration certificate, you cannot claim for the Itbulaga trademark. Dinaan nila sa copyright. Nag-file sila ng copyright through unfair competition at dinukot doon sa baba. That's wrong. Mali yun. Hanggang ngayon we are fighting for that sa Court of Appeals. Pero yung first my first move is to tell Attorney Raymond Fortun to tell the judge to inhibit herself, also the judge here. Kasi puro kayo taga-UST. Kanina you were asking me why here. I did a little research. Another UST judge. That's not good. What are we telling the justice system here? That nabili na tayo lahat ng taga-UST? We should do something about this. How about Vic Soto? Pag si Vic Soto nakausap niyo ng personal, anong hindi ko siya, sasabihin niyo sa kanya? nakikita ko lang siya, but hindi. Nakausap ko lang yung mga lawyers niya. So I'm just more on the legal side. Pero pag nakausap niyo po siya ng personal, if ever Hindi. Nothing about the case. Nothing about the case. Maybe I just ask him about showbiz, kung ano yun minsan, nag-vlog din ako. I just ask him about showbiz things, but I never ask them about legal. Kasi legal ito eh. This is very deep. Malalim po ito. What do you vlog about? I vlog Legal. about legal trademarks and copyrights. What's your channel po? Harbatera Law. But now I deactivated it because I'm involved in the what's this? I'm involved with Itbulaga, so that's why I deactivated it para hindi ako ma-subjudice. Pero ngayon okay, subjudice actually. Hindi na ako ma-subjudice doon, pero sa ngayon nalabas na yung decision ng judge, so I can talk about it. Sabi ko, Judge, mali ka. Why did you not nagbayad kami tapos hindi nyo kami dininig? Yun pala siguro taga-UST, di ba? Pero did you also take up law? No. I'm more of engineering in college. Engineering. Yes. So sir, balikan po natin yung Itbulaga eh. Yes, Itbulaga. Sir, ano po ang purpose ninyo? Bakit po? Ang purpose ko sa Itbulaga ay dapat ang Itbulaga ay magagamit ng lahat ng Pilipino. Kasi ngayon, pag binigay na ng korte yung Itbulaga kay Joey, ngayon pag Itbulaga tayo, naglaro tayo ng luksong baka na may Itbulaga, madadali tayo dyan. Dahil pag-aari na nila. Hindi pwede, dapat pag-aari ng lahat ng Pilipino. May narinig po akong sinabi ninyo na, hindi pa ako nagkakamali, nang may nag-aari po niyang sinasabi ninyong Itbulaga ay isang foreign national. Tama No, po ba? ang nag-introduce sa Philippines. Yes. Ang nag-introduce sa Philippines, boy, ABS-CBN Iloilo, kasi si Lopez ay taga Iloilo sila. So yung may dyaryo sila dati at tapos yung Manila Chronicle sa kanila yun. Noong 1953, ginawa nila television yung ABS-CBN, and then DZXL, yung Manila radio of ABS-CBN started this Bulilit games. Yung mga bulilit na going bulilit, ganyan-ganyan, may mga Itbulaga doon na games. So siguro probably Joey, as a disc jockey of ABS-CBN and employed by the Lopezes, probably he got the idea na ito, Itbulaga. Pero wala naman po
nagkaroon sir ng personal na galit dito sa Tito Big and Joey? Wala po, kasi po ang mga Ilonggo mayayaman dahil si Rockefeller itinatag ang University of Central Philippine University sa Iloilo. Kaya dati, pag sinabi mo Ilonggo, lahat ng mga jewelries ba nila malalaki at saka mayayaman sila sa Forest Park. Karamihan mga Ilonggo dahil ang mga Rockefeller po ang nagtatag ng unang-unang universidad sa Iloilo at tinuruan kami mag-English doon. Kaya po, ang Pilipinas ay naging English. Dati kasi nung kapanahunan ni Asyong Salonga, right after the war, inano yan ni Erap Estrada, he played Asyong Salonga. Pag tinignan nyo yung mga court documents, it is all in Spanish. During that time, we were still communicating in Spanish, but when the Americans came over in 1902, nung binili nila yung sa Espanya yung Pilipinas, nagiging English na tayo. Sa English po, kasama sa English language, yung peek-a-boo, which is itbulaga. So hindi Okay. pwede ni Joey maano yan. Yes. Speaking sir. of mayaman, yung mga Ilonggo, naniniwala po ba kayo sa Talyano Gold? Hindi ako I'm not so sure about that. But what I know is that the Philippines has only two party, Liberal Party at saka Nationalista Party. Yung Nationalista Party pag-aari ng ABS-CBN at saka Meralco. Yung Liberal Party pag-aari ng Araneta, Cubao. Kasi dati RCA yan Radio Corporation of America. Doon sa Amerika, yung alam mo yung Rockets, yung yung mga kan-kan na sayaw, yun ang may-ari, ang Radio Corporation of America. Binenta yan sa kay Don Amado, 33 hectares ng Cubao for 10 cents per square meter. So the two bulwarks of the Philippines is Ilonggo. Dito, Liberal Party, Araneta Center, Cubao, lahat ng mga ari-arian dyan, lahat ng mga upa-upahan dyan sa mga Araneta pupunta, taga Iloilo yan. At dito naman, lahat ng kuryente, lahat ng media ay nasa mga Lopez. So yung Iloilo po, kinokontrol niya yung buong Pilipinas through the Rockefellers and the ano. That's why in Iloilo, lahat ng mga culture po sa Philippines, the media culture and everything actually came from Iloilo. So we know that Itbulaga did not come from Joey De Leon. Okay. Sir, pwede po pa ulit na lang ng pangalan po ninyo? Victor Martin Soriano. Okay, ganito lang po, Sir Victor Soriano, ano? Pwede pong magbigay na lang kayo ng mensahe para sa Tito Big and Joey? Yung mensahe ko lang sa Tito Big and Joey, hindi nyo pag-aari yung Itbulaga dahil kung kayo man yung nagkopya lang sa ABS-CBN Iloilo ng Itbulaga, we will take it back and we will give it back to the masses of the Filipino. Anybody, kahit sino po, pwedeng makagamit ng trademark na Itbulaga. Hindi lang po para sa TVJ. Pwede magagamit ng tape at saka TVJ. Yes, Diyos ko.